pinipihit po namin yung TV. Ito po, ito yung pinaglalagyan ng tali. Ano, ito na kinakain ito. Kasi bawas na yung buntot, so pwede na ho yung masibol na yung bagong balahibo. Ganda po na mukha, pulang-pula. Magpipihit naman po tayo ng TV ngayon. Dahil katatapos lang ng bagyong Karina. Yan nyo po ito. Pinipihit po namin yung TV para yung portion naman lang po na ito ng ito po. Ito yung pinaglalagyan nila. Ito ang maraming bacteria, virus dito. Para po maarawan. Kumbaga the best disinfectant ay direct sunlight. Natural po. Ito po, nililipat namin yung TV, pihit. Kailangan po tama yan. Kasi medyo babagsik na kasi ano na po eh, taglugo na eh. Medyo dapat makakasilong siya. Pag hindi makakasilong, dapat may sukat. Ay ano po, magkakaleal. Mamatay sa init yan. Yan. Dapat po, yung dulo ng tali nasa gitna. Medyo ano pa, pula. Nasa gitna yung dulo ng tali. Para sigurado makakasilong ang ulo niya. Eh, madali lang naman yun eh. Di kahit hindi isukat eh. Tingnan mo nila yung pagkakapantay-pantay nila. Kailangan po galaw. Huwag din lalampas yung tali kasi po pulupot naman sa TV yan. Yan, pakisilip po na lang doon kung pantay. Maingat na po ako dito kasi baka pili na po ito eh. Na pang January 2025 World Slasher. Kaya po ako, personally, gusto ko yung TV na goma. Kasi movable. Like pipihit-pihit po. Ayan, ang tama po sana niyan, walang manok para sukat na sukat yung tali. Mahirap po laging facilities muna bago manok. Mahirap po mag-ayos ang paglalagyan nila kapag kami manok na. Dapat kumari bakante lang. Ayan, makikita pa ho kung sentro. Medyo malago ng damo kasi bumagyo, umulan eh. Nagsunod-sunod yung ulan eh, malusog yung damo. 5:30 na po, dapat 6 PM natutulog na sila. Ito pa po yung iba. Kaya yung iba naman nakaangat yung TV para nasisikatan ng araw. Yan pag bumagyo, maaari mabunot din ang kanilang paltak o tambang. Dapat po nag-i-inspection kayo. Pakibaba mo siya, kuya. O yan, lagi yung dulo ng tali sa gitna lang ng TV, para sigurado sa tanghali makakasilong. Pero po, tiyayo, pulang-pula ang mukha kasi pang 4th day na po na winning tone ang kinakain ito. Kasi bawas na yung buntot, so pwede na ho yung may vitamins. Kung maaari. Tingnan nyo, pula-pula yung mukha. Isa-isahin natin sila. Yung tinutukan namin naka-winning tone. Pasibol na yung bagong balahibo. Ganda po na mukha, pulang-pula. Ito rin. Po. Ito natin. Maka-winner na po sa World Slasher to. Pulang-pula rin ang mukha. Napakaganda na result ng winning tone. Iyayo, bukas maarawan to. Tinatawag din yung painom. Pakikuha kuya. Dapat mo kasi pag hindi nyo tinawag yung painom, additional tip,
Ano na yan? Kukuskusin mo na. Ano po yan? Diyan na inom yung mga daga. Ay nagkakameron po ng carrier po yun ng foul cholera. Pakitaob mo mamaya ha. Kasi makakainom mo. Tingnan ninyo ho ito. Gaganda ng mukha. Pakialis yan. Ayan, may mga ganyan pong kalat. Dahil dala ng bagyo. Ayan o yan. Pag pumulupot sa tabangan, hindi siya kakapusi siya, hindi siya makakasilong. O, may haba na talaga daw. O, yan, pakilipat yung painom. Para makakainom siya. May inspection po isa-isa. O, need na magtabas. Mga age cap po ito. Ayun, maarawan naman po yung portion na ilagyan ng TV. Maganda po, every 2 weeks pinipihit ninyo. Kaya gusto ko pa rin po ang goma kahit anong sabihin na ipipihit nyo. Pwede dito siya nanggaling, inilagay natin sa kanan. Sunod pwede dito sa kaliwa. Sunod pwede dito sa opposite naman ng original na pinaglalagyan. So ito pa po yung ibang naka-winning tone. Natitira dyan yung mukha at yung tinutunaw. Kinikip na po yung Mexican box sa pinaglagyan natin kahapon. 2 araw na umuulan. Para ho walang kalat na gamit. Kung titingnan nyo po dyan, merong hindi nagtutunaw. Pag naka-winning tone po, wala kayong problema sa pagtutunaw. Sigurado nagtunaw ng kanilang kinain. 35 to 40 grams lang po ang bigay. Depende po sa size ng manok. Ito, pag nalaglag yung buntot, panibago na lahat yan. Pagka po wala ng buntot, doon kayo magbigay ng mga supplements na gusto ninyo. Ang maganda po ibigay yan yung Stallion B Complex na gawa ng B&J. Pulang-pula po agad ang mukha. Pwede rin po yung kanilang recharge. Pwede rin gamitin. Na Oral B Complex naman yon. Yung Stallion kasi injectable yun eh. Ngayon, gaganda ng mukha. Doc Nilo magtibay, gaganda ng mukha sa winning tone. Tama ang sabi mo. Sir Peter Aguera. Totoo. Kailangan pong maingat na. Limang buwan na lang. Gold slasher na ulit. Mga stock po ito. Titingnan nyo rin po. Meron bukod sa hindi nagtutunaw. Minsan pag ang boses para sumasabit, yung po minsan may cancer na. Dapat alerto kayo sa ganon. Magamutan mo na agad. Ayaw ko na po na magkakaproblema to. Kasi yung mga pili na eh. Ito pa po yung iba na talagang in-stock mo. Sabog na ho yan. So ito yung naka-winning tone para pag sa winning tone po, naka-pre-con na rin yung manok. Madali na ninyong i-kondisyon. Kasi hindi nagkakasapola. Balansyado na po. O yung iba. Umaga, hapon, tanghali po. Binabantayan ko yan, tinitingnan ko. Unless umalis ako. Ito, laglag na buntot. Basta nabawasan na buntot, pwede na ako supplements. Kasi may sumisibol na panibagong balahibo. Ibig sabihin yung likod niyan, puro pin feathers na. Bago na ho lahat. Halos. Ganda ng mukha sa winning tone, wala po tayong problema. Ano pala to, 4 days pa lang. Buo ang katawan, nawala pa yung taba. Dahan-dahan na susunog, nakita ko po eh. Hinahawakan ko po sila eh. Dapat to, marunong hindi humawak pag naglulugo ng manok.
Kasi magiging salbahe yan, masasakit ang katawan eh. Pag-aralan po kung paano paghawak. Natin to. Alam po, nag-share lang sa inyo ng dagdag kalinisan. Winning tips po coming from Winning Tone. Kapag sa Winning Tone po, wala namang ihahalo pa kasi balansyado na. Tamang nutrisyon para po may proteksyon.